Mayor Vico Soto, sinorpresa ang buong Senado. Yayanig sa 2028. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mayor Vico Soto, yayanig sa 2028. Isang pangalan ang biglang umangat at sinorpresa ang buong politikal na mundo. Sa dami ng malalaking pangalan sa politika, sa dami ng veteranong senador, sa dami ng political families na matagal nang kilala ng publiko, may isang pangalan ang biglang lumitaw sa tuktok. Isang alkalde, hindi pa senador, hindi bahagi ng isang tradisyonal na political dynasty. Pero ngayon, siya ang nangunguna sa isang survey para sa posibleng Senate race sa 2028. Ang pangalan niya, Pasig City Mayor Vico Soto. Pero ang tanong, paano nangyari ito? Paano nalampasan ng isang batang leader ang mga pangalan na matagal nang nasa pambansang politika? At higit sa lahat, senyalis ba ito na naghahanap ang mga Pilipino ng bagong uri ng leader para sa 2028? Pasig City Mayor Vico Soto emerged as the top choice in the latest Tangere Senatorial Preference Survey. Ito ang sorpresa sa survey. Ayon kasi sa pinakahuling Tangere Senatorial Preference Survey, si Mayor Vico Soto ang nanguna sa hanay ng 75 na kandidato. Nakakuha siya ng 42.1% voter preference sa survey at isinagawa noong Agosto 12 hanggang 15. Mas mataas ito kumpara sa kanyang nakaraang resulta sa parehong survey. At dito nagsimula ang malaking tanong, bakit siya? Sa gitna ng mga kilalang pangalan, bakit isang city mayor ang naging unang pagpipilian ng maraming respondents? Soto garnered 42.1% voter preference. That placed him at the top of the 75 candidate field. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ranked second with 37%. He is followed closely by Senator Raffy Tulfo with 36.5% and Senator Robin Padilla with 36%. Former Senator Grace Poe rounded out the top 5 with 35.8%. Hindi lang si Vico ang nasa karera, pero hindi ibig sabihin na mag-isa siya sa laban. Dahil makikita sa survey ang malalakas na pangalan. Pumangalawa si Davao City Mayor Sebastian Duterte na may 37%. Sumunod, sina Senator Raffy Tulfo 36.5%, Senator Robin Padilla 36%, dating Senator Grace Poe 35.8%. Ibig sabihin, hindi simpleng laban ito. Kasama sa listahan ang mga personalidad na may malalakas na pangalan, malawak na exposure at matibay na political base. Pero sa ngayon, isang tanong ang umiikot. Ano ang nakita ng publiko kay Vico Soto? Di naging madali, tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aaminin ko, na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Ang Vico Effect. Para sa maraming tagamasid, ang pag-angat ni Vico ay konektado sa imahe niyang bilang isang leader na kumakatawan sa pagbabago. Isang batang opisyal, isang bagong mukha, isang leader mula sa lokal na pamahalaan na naging kilala dahil sa mga usapin ng transparency, good governance at reforma. Pero mahalagang tandaan, ang mataas na survey ranking ay hindi garantiya ng panalo. Hindi ito eleksyon. Ito ay larawan lamang ng kasalukuyang opinyon ng ilang respondents. Dahil sa politika, maaring magbago ang ihip ng hangin. At ito ang malaking tanong sa 2028. Kung magpapatuloy ang ganitong momentum, maaari bang maging malaking puwersa si Vico Soto sa national politics? Dahil ang Senado ay ibang laban. Hindi lamang ito tungkol sa popularidad. Kailangan dito ang pambansang plataporma, malawak na organisasyon, kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at suporta mula sa iba't ibang rehiyon. Kaya ang tanong, ang suporta ba kay Vico ay pansamantalang interes lamang o ito ba ang simula ng mas malaking pagbabago sa politika ng bansa? Alam niyo, yung ginawa po namin sa Pasig o yung sinusubukan namin gawin sa Pasig, hindi siya perpektong modelo. Malayo siya sa perpekto.
Marami rin kaming pagkakamali, marami akong pagkukulang, kapalpakan pa nga. Pero siguro yung kahalagahan ng ginawa namin o ginagawa namin sa lungsod ng Pasig, sa ating lokal na pamahalaan ng Pasig, ay pinakita namin na kahit mahirap, posible ang pagbabago ng luma at bulok na sistema. Posibleng talikuran ng mga lumang kalakaran kahit matagal na itong nakaugat sa ating mga institusyon, sa ating sistema, maging sa ating kultura. Sa nakaraang mga taon, makikita natin ang isang pattern. Maraming botante ang nagsisimulang tumingin hindi lamang sa apelyido, kundi sa performance at personalidad ng isang leader. Hindi na lamang tanong, sino ang pamilya mo, kundi ano ang nagawa mo at paano ka namuno. At dito nagiging interesante ang kaso ni Vico Soto. Dahil kung ang kanyang pangalan ay patuloy na lalakas, maaaring magkaroon ng bagong muka ang 2028 elections. Pero may hamon pa. Hindi madali ang paglipat mula sa City Hall papunta sa national stage. Ang lokal na pamahalaan at pambansang politika ay magkaibang mundo. Sa isang lungsod, mas direktang nakikita ng tao ang serbisyo. Sa Senado, mas malawak ang saklaw, mas maraming issue, mas maraming interes, mas maraming kritiko. Kaya ang pinakamalaking pagsubok kay Vico ay hindi lamang nakakakuha ba siya ng boto, kundi kaya ba niyang dalhin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga botante sa mas malaking entablado. Marami pa tayong ibang proyekto sa buong lungsod para maging mas walkable, ika nga ang ating mahal na lungsod. Pero paalala natin sa engineering at sa iba pang mga departamento, opisina ng LGU, pati sa mga barangay na hindi pa po ito perfecto. Hindi pa tayo 100% kontento dito sa ginagawa natin. Malaking improvement na po. Sulit naman po yung pondo natin dito. Maganda po ito, pero marami pa tayong kailangan gawin. May mga ibang portion po. Nandiyan po yung sa Manila Water. Nandiyan pa po yung mga poste ng Meralco. So, yun naman po, hindi naman po natin pwede i-delay yung proyekto para perfect yung gagawin po natin. Imposible naman po yun na magawa sa 1 o 2 taon. At sa totoo, may mga delay na nga yung proyekto na ito. Kaya kailangan tapusin yung proyekto, at least yung mga improvement na pwede kunin sa mabilis na panahon, ginawa na po natin. Pero, inuulit ko po at paalala po sa mga, lalo na sa mga kasama ko sa LGU, hindi pa po tayo tapos dito. Yung proyekto mismo, yung kontrata, opo, yan, tapos po yan. Pero yung gagawin po natin para, yung mga ginagawa natin para maging mas walkable ang ating lungsod, marami pa po tayong kailangan gawin. Ang mas malalim na mensahe dahil sa huli, ang survey na ito ay hindi lamang tungkol kay Vico. Ito ay tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga botante. Kapag ang isang bagong pangalan ay umaangat, may pinapahiwatig iyon, may hinahanap ang publiko. Maaring pagbabago, maaring bagong direksyon, maaring bagong pag-asa. Mga kaibigan, ang tunay na pamumuno ay hindi lamang nasusukat sa posisyon, hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa kapangyarihan. Sabi sa Marcos 10 verses 43 to 44, ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ito ang modelo ng pamumuno na itinuro ng ating Panginoon Hesus. Ang leader ay hindi lamang naghahanap ng titulo. Ang tunay na leader ay naghahanap ng pagkakataong maglingkod. Dahil ang ating Panginoon Kristo ang pinakamagandang halimbawa ng isang leader na may puso para sa tao. Hindi siya namuno gamit ang kayamanan o kapangyarihan. Namuno siya gamit ang pagmamahal, katotohanan at sakripisyo. Kaya ang pagpili natin ng mga leader, hindi lamang natin dapat tignan ang kasikatan. Dapat nating hanapin ang karakter, ang integridad at ang tunay na malasakit. Dahil ang ating Panginoon Hesus ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tinatanggap mo ba siya? Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po dahil ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa amin sa pagpili ng mga taong mamumuno. Tulungan niyo po ang aming bansa na magkaroon ng mga lider na may integridad, malasakit at tunay na puso para maglingkod. Ilayo niyo po kami sa mga desisyong bunga lamang ng popularidad o pansariling interes. Turuan niyo po kami maging mapanuri at hanapin ang katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming bansa at gabayin po ninyo ang bawat leader na may pananagutang ipagkatiwala sa kanila. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming tanging pag-asa. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming tanging pag-asa. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin.
at pagnabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya rin pong aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.